Isang mapagpalang umaga po ulit sa ating lahat, mga minamahal kong kapatid. Ay, ulitin natin. Hello? Ayun, naman pala, dyan sila. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga minamahal kong kapatid. Amen! Welcome po tayong lahat sa sambahan ng ating Panginoon. Sa bahay-sambahan ng ating Panginoon. Kamusta nga po kayo sa isang buong linggo na ito? Mabuti? Praise God. Pakisilip nga po yung mga katabi nyo. Pakisilip ka. Kaliwakan na natin. Sila pa rin ba? Sila pa rin ba yung mga katabi nyo nakaraan? Or wala pa rin kayong katabi? Wala pa din? Naku mga kapatid, it's a sign. Sabi daw, mag-invite na tayo. Kayo. Diba? Mag-disciple na tayo para naman dumami tayo. Ano? Mas masaya magpuri, mag-awitan, maglingkod sa Panginoon na marami po tayo dito ba? Amen. Kaya po, bago po tayo mag-proceed, hinaharap na alalahanin, krisis, no? Lalong-lalo na yung mga nangyayari ngayon sa mga karating bansa natin na meron silang kaguluhan na nangyayari. Siyempre tayo din po apektado. Apektado yung ekonomiya natin, yung bansa natin. Siyempre worries tayo. Diba worry tayo na ubusan tayo ng enerhiya. Kasi di ba nag-advise na po yung ating gobyerno na magtipid tayo. Di ba? Minsan nagkakaroon tayo ng pag-aalala. Pero mga kapatid, ano man po ang sitwasyon natin sa buhay, ano man po ang hinaharap natin, alalahanin natin na mas malaki pa rin ang ating Panginoon sa lahat ng problema na ito. God is in control. Amen po ba? Amen. Sa lingkong ito mga kapatid, gusto ko lang isipin nyo. Isipin nyo, ano ang gusto nyo pinagpasalamat sa ating Panginoon? Kasi, pag sinabi kong isang buong taon, baka sabihin, grabe naman to si Sister Grace. Ang dami na nga namin iniisip, paisipin pa sa amin isang buong taon na. Diba? Very light lang. Sa buong linggo na ito, anong gusto natin ipagpasalamat sa Panginoon? Kalakasan, yung buhay natin,
Amen. Na andito pa tayong lahat, ano? Nakikita pa natin ang bawat isa. Amen. Kaya po, sa umagang ito, iniimbitahan ko na po kayong lahat na tumayo at ating pong pag-awitan ng ating Panginoon.
Panginoon, ng tawad sa aming nagawang kasalanan, O God, sa aming pagkukulang sa iyo. Lord, lilinisin mo kami, Panginoon, na yung banal na dugo upang maging karapat dapat, Panginoon, kami na magpuri, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon, sa oras na ito. O God, dinadalangin mo namin na ikaw ang patuloy na kumilos at manguna, Lord God, sa aming buhay. Wala kami magagawa, Ama, kung wala ka, Lord. Sa nangyayari sa mundo ito, Panginoon, kami, Panginoon, ay walang pangamba, walang takot, Panginoon. Dahil naniniwala mo kami, Panginoon, na ikaw, Lord God, ay may kontrol ng lahat ng ito, Lord God. Ang kailangan namin
He will never leave you nor forsake you. Sa Joshua 1:9, sabi niya, have I not commanded you? Be strong and courageous, for the Lord your God will be with you wherever you go. Sabi po niya sa Isaiah 41:10, do not fear, for I am with you. I will strengthen you and help you. Sabi niya sa Psalms 23:4, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Sa Matthew 28:20, sabi niya, and surely I am with you always to the very end of the age. Sa Hebrews 13:5, never will I leave you, never will I forsake you. Di ba ang daming promises ng Lord? So, ano ang sasabihin natin sa Panginoon? We will not go without you, Lord. Amen po ba? So, we will not go without God.
Yes, oh God, we need your Holy Spirit to dwell upon us, Lord Jesus. Hallelujah, God. You are worthy, O Lord. You are worthy to be praised, O God. Kaya nga, O Panginoon, kami lahat, Panginoon, na mga anak mo, O God, ay naririto, O Lord. Dahil nais namin, Panginoon, na itaas namin dakilang pangalan, O God. Yes, O God. You are forever in our lives, O God. You are forever in our lives, O Jesus. Hallelujah, Lord God. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. Watchers, let us sing to the Lord. Sing to you, Lord. I need of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all. Sing it once again. You are forever in my life. You are forever. Sing to the Lord. You are forever in our lives, oh God. Yes, Lord. The season.
through it all. It's Jesus. Holy Spirit, fall in love. Yes, Jesus. I need your anointing, come in your power. Sing, I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You captivate my soul, and every day I long to love you more. Once again, come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on us, Jesus. I need your anointing, come in your Come on, power. church. Sing to the Lord, I love you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. You captivate my soul, and every day I go to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renew. Nothing compares to this place, where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit. Oh,
Yes, Amen. We worship you, Lord. Maraming salamat sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Ramdam niyo ba mga kapatid? Amen. Thank you din sa buhay ng ating worship team palagi na nandyan, na lagi nilang ini-invite sa pamamagitan ng kanilang himig, magagandang boses, na maparating at ma-worship natin ang ating Panginoon. Ngayon po ay dadako na po tayo sa pagbibigay. Alam ko po na dalawa po tayo makinig. Akin na pong inaanyayahan si Sister Joelyn para po tayo ay pangunahan. Praise God! Kamusta po kayo mga kapatid? Kamusta po tayo? Blessed po ba tayo? Amen! So, sa mapagpalang baga po sa ating lahat, aminin natin, grabe ng hamon ng buhay natin ngayon. No? Nagsisitaasan na, like bigas, gas, pamasahe, at iba pa. So, pero sa gitna ng pagtaas ng bilihin, kamusta po yung pag-tithes natin? Tumataas din ba? Amen, di ba? Dapat yun ang goal natin, mas tumaas pa yung tithes natin. O, tanong po kayo, nagigipit po ba tayo? So, gusto ko kayo i-challenge ngayong umaga. Kapatid pala kasi Manora. Sabi dito, kahit tight ka, mag-tight ka. Kung gipit ka, mag-give ka. Amen? Alam nyo, nung nakita ko to, nag-flashback yung time na gipit na gipit ka. Grabe. Nung time na wala kaming work. Pero ni ice cream hindi ko mabili nun eh. Hindi ko suba akalain na maraming nasan ko yun. Pero grabe si Lord kong kumilos. Nung nag-pray kami, nagbigyan kami ng pagkakakitaan, which is yung piso wifi. Grabe. Kahit gipit na gipit kami sa budget, mas pinili pa rin namin unahin ng Lord. Kahit kulang yung budget namin, Lord, para sa'yo. Dahil sa'yo to. And every time na magbibigay ako dito, maglalagay ako, I'm praying, Lord, thank you. Ikaw na po ang bahala. We trust you, Lord God. And alam niyo po, and you know what, hindi kailanman nagkulang ang Panginoon. Grabe siya mag-provide. Kaya gusto kong sabihin to sa inyo. Pakilabas kapatid. Sabi dito, the more you trust God, the more He amazes you. Alam niyo ngayon, grabe yung mga binibigay ni Lord sa amin. Na-amaze kaming mag-asawa. Minsan, naiiyak na lang kami sa mga binibigay ni Lord na siksik, liglig, at umaapaw na blessing sa amin. Thank you, Lord! Grabe! Dapat tayo ay magtiwala lang kay Lord. And sabi dito, kapatid, and may nakita rin ako na dapat ibigay natin yung first at the best para kay Lord. Kasi, wag nating tratuhin ng Lord na parang waiter, na kung saan matatanggap na lang is tira-tira. He deserves the best. Dapat ibigay natin yung the best natin para kay Lord. Kasi binibigay niya yung the best para sa atin. Amen po? And nagbibigay tayo hindi dahil para may balik, may ibigay si Lord. Hindi rin tayo nagbibigay dahil para yumaman tayo. Nagbibigay tayo dahil mahal natin ang Lord. Di ba po?
So, sabi ng ating song leader kanina, fear not. Huwag kang matakot, kapatid. Huwag kang matakot mawalan. Huwag kang matakot maubusan. Kasi si Lord mag-provide palagi yan. At never siyang nagkulang. Amen po! Yes, at naniniwala ko na hindi niya tayo pababayaan. Kaya magtiwala lang tayo sa Kanya kasi nakaka-amaze yung mga ginagawa niya sa buhay natin. At maiiyak ka na lang sa mga gagawin niya para sa buhay natin. Amen po. So, handa na po ba tayo magpa-amaze kay Lord? Amen. So, na tayo na po ay magbigay ng the best para sa Kanya. Ito po ay paspasan at pagpalain mo, God. At naway magamit ito sa ikakalawang ng iyong pleasure, God. Lord, thank you for everything, Lord God. At salamat dahil hindi mo kami hinahayaang magkulang sa gitna ng mataas na presyo ng bilihin, Lord. And we pray, Lord, na habang kami ay sumusunod sa inyong utos na pagbibigay, buksan mo po ang mga bintana ng langit at ibuhos ang siksik, liglig at umaapaw na pagpapala sa bawat tahanang naririto. Tulungan mo po kami unahin ka sa lahat ng bagay dahil alam namin kailanman ay hindi mo kami bibiguin. Tanggapin mo po ang aming pasasalamat at ang aming mga handog na may kagalakan sa aming mga puso. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Pastor Joelyn. Ayun. Alam ko po na na-miss na natin ang isa't isa sa muling po na hindi tayo nagkita-kita. Kaya po tayong lahat ay tumayo at i-welcome po ang bawat isa. Sige po, tayong lahat ay tumayo ako. Walang hanggang kasiyahan.
since wala pa po yung ating pastor, alam ko po na tayong lahat ay pinagpala sa buong linggo na ito. So, inanyayahan ko po, sino po yung gustong magbigay ng testimony niya sa pagpapala ng Panginoon sa kanyang buhay. Siyempre po, unahan ko na. Ganun naman yung protocol, no? Una muna. Sige. Ako po'y lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Siyempre sa pinagkakaloob niya pong buhay, ng kalakasan sa buong linggo po. No? Sa aming pamilya. Alam niyo po, i-share ko lang. Na-realize ko lang po ito. Dahil po, yung aking asawa OFW din. Kasi dati nagtatrabaho din po ako sa Maynila. So, ang buhay po namin para siyang rat race. Yung asawa ko uuwi, bakasyon, babalik na naman. Ako din, trabaho, bahay, tulog. Alam mo yun, umiikot lang po araw-araw. Tapos yung sahod, bayad, dadaan lang sa kamay mo yung yung pera. Tapos maghahagilap ka na naman pagkapag petsa di peligro na. Alam mo yung katapusan na malapit na yung pang noodles na lang yung natira. Itlog, ganon. Pero na-realize ko po, nung nandito na po kami nakatira, wala na po akong trabaho. Tapos yung husband ko naman po, hindi rin diretso yung pag-alis niya, gawa po nagkaroon ng pandemic. Na-realize ko na napakabuti ng Panginoon. Hindi dahil sa mabuti kami. Kasi alam natin kung titingnan ang panukat ng Panginoon, walang nakaabot sa kanyang kaluwalhatian. Tayong lahat hindi faithful. Kasi kung pagbabasihan lang natin yung tithes, hindi naman yung requirements ni Lord para maging faithful tayo. Alam mo yun? Kahit yung puso natin, meron niya mga spot-spot na makikita ang Panginoon. Pero ang kabutihan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya, nung na-realize ko na patuloy pa rin kaming kumakain. 3 beses sa isang araw, minsan sobra pa. Ang buhay natin patuloy, kahit na dumadaan tayo sa kalungkutan, mabuti pa rin ang Panginoon. Diba sabi nga nila sa pag Pilipino ka, alam mo itong mga Pilipino, kahit na dumadaan na sa bagyo, nakangiti pa din. Yung joy sa puso natin, na binigay ng Panginoon, kahit na dumadaan tayo sa mga pagsubok. Sabi nga na nag-share ng Sir Joelyn kanina na dumaan kami sa walang-wala. Alam ko lahat tayo dumaan sa walang-wala. Pero sa panahon na walang-wala tayo, ang na-realize natin? Sa panahon na meron tayo, din ang itinuro ng Panginoon sa atin? 'Di ba? Kapag panahon na walang-wala ka, marirealize mo yung bagay na binabaliwala mo nung meron ka. Yung piso, hindi mo iniintindi kasi meron Pero kapag walang-wala ka, mamumulot ka ng piso sa tabi-tabi. Malaking bagay yun, di ba? Yun ang gustong ipahatid na mensahe ng ating Panginoon. Pahalagahan natin. Kahit maliit na bagay pa yan sa ating buhay. Kaya ngayon, grateful po ako. Sabi ko nga sa asawa ko, may worry, huwag ka na kayang umalis, dito ka na lang, okay naman tayo Pero, siyempre kung ano pa rin yung will ni Lord, sabi nga namin, sa Kanya pa rin namin ini-entrust ang lahat ng bagay sa aming buhay. Kaya binabalik ko ang lahat ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Baka meron pa pong gusto? Mag-share po. Kung wala na po, alam ko pong handang-handa na po tayo para makinig ng mensahe ng ating Panginoon.
At tatawagin ko na po ang ating mahal na pastor, walang iba, ang Richard Gomez ng Balangay, Pastor David Agbuya. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Masanto siya kapusan at sikay namin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maging sa mga nanonood online, good morning po sa inyong lahat. Purihin ng Diyos sa kabutihan niya sa bawat isa sa atin, pagamat hanggang ngayon ay mas lumalala yung nararanasan nating sitwasyon sa ating mundo at sa ating bansa, ay alam ko na ang Diyos hindi po magpapabaya sa bawat isa sa atin. Ilang gabi na po ako na puro napupuyat kasi problema namin yung tubig. At pag tubig ang nawala, napakalaking hirap kasi walang, yung mga CR lahat sa kusina, pamligo, ang hirap talaga. Kung mapos na po yung sa gripo namin dito, dalawa, kasi ang source doon, tapos ilang beses na sumabog yung motor dahil nga ikot ang ikot. Kuminsan ang 2 beses na naming tinanggal ni Brother Danny, pero hanggang ngayon nagka-problema na naman. Kaya sa palagay ko ay talagang bukal na. Yung hindi na masustain, yung nahihigop niya, yung pondo niya, parang nauubos niya, pero yung pagdalo, yung salip na malagyan nun, ay talagang wala. Kaya siguro ang remedyo, Dok, yung katulad sa inyo. Mag-ukay na lang ng yung, anong tawag doon? Gusor? O gusor. Ay, oo, wow. Yun na yung remedyo kasi 2 motor na yung nasira eh. At talagang mahirap pag katulad ng CR, kaya lagi kong ginagawa ng paraan kasi talagang nangangamoy kasi pag walang tubig. Kaya sabi ko, grabe naman to Lord, sumasabay lahat, yung krisis pati tubig. Kaya purihin ng Panginoon sa kabila ng mga ito, katulad ng mensahe nung mga nakaraan, yung huling 2 linggo, anong tema natin doon? Sa kahit sa kahuli-huli ang patak, ay hindi magkukulang ang Diyos. At so kung nakaraan ay, anong tema natin, Joy, nung nakaraan? Sa panahon ng kawalan, may kasaganaan sa piling ng Panginoon. Ngayong umaga, mga kapatid, ay ang teksto natin ay matatagpuan po natin sa aklat ng Jeremias. Siguro mamaya, kung may time kayo, kahit 10 minutes lang yung church council, mag-emergency meeting tayo. Dahil sa nangyayari, kailangan din nating ma-prepare ang church. Kasi talagang, hindi naman sa wala akong pananampalataya, pero kailangan may gagawin talaga tayo. May gagawin tayo. Jeremias, Kabanatang 31, talatang 3 hanggang 14. Sabi rito mga kapatid, sa wikang Tagalog na ang bersyon ay ang salita ng Diyos. Noong una, ang Panginoon ay nagpakita sa mga Israelita at nagsabi, inibig ko kayo ng walang hanggang pag-ibig. Sa kagandahang loob ko, inalapit ko kayo sa akin. Muli ko kayong itatayo, kayong mga taga-Israel, na katulad ng isang birhen. Muli kayong sasayaw sa tuwa, na tumutugtog ng inyong tamburin. Muli kayong magtatanim ng ubas sa mga burol ng Samaria, at pakikinabangan niyo ang mga bunga nito. Darating ang araw na ang mga nagbabantay ng lungsod ay sisigaw doon sa kabundukan ng Ephraim. Halikayo,
pumunta tayo sa Jerusalem para sumamba sa Panginoon na ating Diyos. Sinabi ng Panginoon, umawit kayo at humiyaw para sa Israel, ang bansang pinakadakila sa lahat ng bansa. Magpuri kayo at sumigaw, O Panginoon, iligtas mo ang mga mamamayan mo, ang mga natitirang buhay sa mga taga-Israel. Makinig kayo. Ako ang kukuha sa kanila at titipunin ko sila mula sa hilaga at sa alinmang bahagi ng mundo. Pati ang mga bulag, mga lumpo ay kasama. Ganon din ang mga buntis, ang mga malalapit ng mga anak. Ang mga malapit ng mga anak. Napakalaking grupo ang uuwi. Mag-iiyakan sa tuwa at mananalangin habang dinadala ko sila sa pauwi. Dadalhin ko sila sa mga bukal. Dadaan sila sa magagandang daan at hindi sila matitisod. Sapagkat ako ang ama ng Israel at si Ephraim ang panganay kong anak. Mga bansa, pakinggan nyo ang mensahe ko at ibalita nyo ito sa malalayong lugar. Pinangalat ko ang mga taga-Israel pero muli ko silang titipunin at aalagaan ko sila katulad ng pag-aalaga ng pastol sa mga tupa niya. Ililigtas ko ang mga lahi ni Jacob sa kamay ng mga taong higit na makapangyarihan kaysa sa kanila. Pupunta sila sa bundok ng Sion at sisigaw dahil sa kagalakan. Magsasaya sila dahil sa pagpapala ko sa kanila. Magiging sagana ang mga trigo, ang bagong katas ng ubas, langis, at mga hayop nila. Matutulad sila sa halaman ng palaging dinidiligan at hindi na sila muling magdadalam hati. Kung magkagayon, ang kanilang mga dalagat binata pati ang matatanda ay sasayaw sa tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang pag-iiyakan nila. At sa halip na magdalamhati sila, bibigyan ko sila ng kaaliwan. Bibigyan ko ng maraming handog ang mga pari. Bupusukin ko ng masaganang pagpapala ang mga mamamayan ko. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Tayo pong lahat mga kapatid ay yumuko at tayo manalangin. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Sa kalakasan namin, sa buhay na muling ibinigay niyo sa amin, maraming salamat. Maraming salamat din, Panginoon, sa salita mo ngayong umaga. Maraming salamat, Panginoon, sa pangako mo dito sa salita mo na binasa namin. Panginoon, sa kabila po ng aming nararanasang hirap, Panginoon, alam po namin na nandyan ka at muli mo kaming ibabangon at muli mo kaming itatayo. Maraming salamat. Mangusap po kayo, Panginoon, at huwag niyo pong hahayaan na uuwi po kami na hindi po napagpala. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Purihin ng Diyos. Mula po sa aklat ng Jeremias, kabanatang 31, talatang 3 hanggang 14, ay makikipag-usap ako sa inyo mga kapatid sa temang babangon tayo. Babangon tayo. Ang mensaheng ito yung sermon ko noong panahon ng pandemic, June 21, 2020. Ito po yung kasagsagan ng pandemic. Alam naman natin yung pinagdaanan natin. Marami akong binalikan na kwento ng bansa natin mula nung unang digmaan. Nag-research ako, ikalawang digmaan. Yung mga pinagdaanan na pandemic,
Actually, itong pandemic na COVID-19 ay pangalawa sa pinaka. Kasi yung una yung nangyari noong 1903 ata yun, na talagang 10 million yung namatay sa buong mundo. Nung panahon ng mga gera, grabe yung pinagdaan ng hirap, lalo na dito sa Pilipinas. Nung World War II, matindi. Marami na tayong trahedya na pinagdaanan. Hinalikan ko rin yung mga trahedya na pinagdaanan ng ating bansa nung pumutok po yung Mayon Volcano, sinundan ko ilang panahon, pagputok ng Taal, pagputok ng yung isang sa part ng anong bundok yon, and then itong Pinatubo, at yung mga pagbagyo na grabe yung idinulot na pinsala sa bansa natin. Pero habang pinag-isa ko yon, nagmuni-muni, sa kalagayan natin ngayon, nung mga nakaraang mga taon, nakita ko na talagang nakabangon tayo. Pero ito na naman mga kapatid, matinding problema. Pero katulad ng mensahe ng ating Panginoon dito sa Jeremias, Kabanatang 31, talatang 3 hanggang 14, panghawakan po natin yung pangako ng Panginoon. Doon sa last verse, sinabi niya, bubusugin ko kayo ng masaganang pagpapala. Bubusugin ko ng masaganang pagpapala ang mga mamayan ko. Ako ang Panginoon ang nagsabi nito. Mga kapatid, babangon tayo. Muli tayong babangon. At dito sa tema na teksto natin ay mayroon pong 6. Mayroon pong 6. Mga kapatid, ano po yung una? Babangon tayo dahil, una, aagapay sa atin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Yung word na aagapay, ito yung sasama sa atin. Di ba yung aagapay, itabin. Pangasinan, itabin. Aalalayan. Aagapay sa atin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Kasi yung pag-ibig ng Diyos ay hindi po magbabago sa kanyang mga anak. Dito po sa talatang 3, nung una, ang Panginoon ay nagpakita sa mga Israelita at nagsabi, inibig ko kayo ng walang hanggang pag-ibig. Sa kagandahang loob ko, pinalapit ko kayo. Walang hanggang pag-ibig. Ibig sabihin, yung walang hanggang pag-ibig ng Panginoon, pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin, kahit anong mangyari. Susunod po yun, sasama sa atin, aagapay sa atin. Yung walang hanggang pag-ibig na yon. Sa Jonas, Kabanatang 4, talatang 2, ito yung panalangin ni Jonas. Sabi niya, kaya't siya'y nanalangin, O Yahweh, hindi ba bago pa ako magpunta rito ay sinabi kong ganito nga ang gagawin ninyo? At ito ang dahilan kaya ako tumakas papuntang Tarsis. Alam kong kayo ay Diyos na mahabagin at mapagmahal. Hindi madaling magalit, wagas ang pag-ibig. Alam kong lagi kayong handang magpatawad. Ito po yung sinabi ni Jonas sa Panginoon nung panahon na pinatawad ng Panginoon ang Ninibe. Kasi ang kwento mga kapatid, itong si Jonas, inutusan ng Panginoon na pumunta ka sa Ninibe at sabihin mo. Dahil sa sobrang kasamaan ng mga tao doon, katulad ng nangyayari nga sa mundo natin ngayon, kung bakit ganito ang nangyayari, sobra na yung kasamaan. Wala nang panahon ng tao sa Diyos. Puro pansarili, puro makamundo. Kaya tayo nagkakaganito mga kapatid. Yun din yung nangyari sa Ninibe. Napaka-talamak na yung kasalanan. Wala nang panahon ang tao sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, pumunta ka para sabihin mo na ganito ang gagawin ko sa bansa nila.
sisirain ko, tutupukin ko ang bansa nila. Kaya itong si Jonas, nung inutusan ng Panginoon na pumunta doon sa lugar na yon, alam niyo ba kung anong nangyari? Sa halip na yung barko na sasakyan niya papuntang Nineve, ang sinakyan niya papuntang Tarsis para takasan yung pinapagawa ng Panginoon. Pero yun nga ang nangyari, nung nandun na siya sa bangka, nagkaroon ng trahedya. Halos lumubog yung barko na sinakyan niya at ang daming taong madadamay. Hinagis nila sa dagat lahat ng kargamento para gumaan yung barko para hindi lumubog, pero ganun pa rin. Pero sabi ni Jonas, ako ang dahilan kung bakit merong ganitong dilubyo. Ihagis niyo ako sa dagat. Kaya nung hinagis siya sa dagat, humupa. Kaya pala mga kapatid, alam niyo, kung merong problema, kung mayroong hindi pagsunod, kung may katigasan ng ulo sa isang pamilya, sa isang tahanan, alam niyo ba na maraming madadamay? Kaya nga ingatan natin ang ating pamilya. Ingatan natin ang ating buhay. Ingatan natin ang ating sarili. Sumunod tayo kung ano yung pinapagawa ng Panginoon, kung ano yung nais ng Panginoon. Madadamay kahit na yung mga hindi dapat madamay. Pero ang maganda, si Jonas, nakita niya. Kaya nung hinagis siya, humupa. Kaya nung hinagis siya, mga kapatid, buti na lang ang Diyos, katulad dito sa binasa natin, di ba? Ang Diyos ay mahabagin at mapagmahal. Hindi madaling magalit. Yung bang kahit na galit na siya, yung bang medyo sa Pangasinan, mangilot la, mangkakitaan lang ipunto, pero nandun pa rin yung kanyang pag-ibig, yung pagpapatawad niya. Kaya, mga kapatid, naranasan ni Jonas yung pag-ibig na yun, yung pagmamahal na yun, yung pagpapatawad na yun. Nagpadala po ang Diyos ng malaking isda para lunukin si Jonas. At ito yung napakaganda. Sa kabila ng nandun siya sa pusod ng karagatan na napakalalim, yung grace ng Panginoon nandun pa rin. Nung siya ay nandun sa ilalim, alam niyo ba na 3 araw at 3 gabi siya doon sa ilalim ng tiyan ng isda? Nabuhay siya doon. Nabuhay siya doon. Hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Pero after 3 days, nung siya ay humingi ng tawad, nung siya ay nanalangin sa Diyos, inacknowledge niya yung kapangyarihan ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos. After 3 days, niluwa siya ng isda doon sa dalampasigan. Hindi na po barko papuntang Nineve yung sinakyan niya, kundi malaking isda. Doon siya niluwa sa dalampasigan. Hanggat sa bumaba siya, ito na yung ginawa niya. 3 araw siyang naglakad para sabihin sa mga tao na magbago sila, bumalik sila sa Diyos. Magbalik loob kayo sa Panginoon dahil kung hindi, gugunawin ng Diyos ang inyong bayan. Alam niyo ba na dahil doon sa sinabi ni Jonas, nakinig ang mga tao? Alam niyo ba na ipinag-utos ng hari, pati yung hari mismo, nag-ayuno, nagdamit ng sako, lahat ng mga tao pinag-utos niya. At sila'y nanalangin. Pero itong maganda, alam niyo ba na narinig ng Diyos? Dahil nagkaisa sila. Kaya napakahalaga po yung pagkakaisa natin na dumulog sa Diyos, lumapit sa Panginoon. Kaya nagbago yung kanyang pasya. Kaya nga mga kapatid, kung minsan, kahit na mayroon siyang plano, sa kanyang kabutihan, kagandahang loob, pagmamahal, habag, pagpapatawad, binabago din niya yung kanyang desisyon. Alang-alang sa atin. Kaya sabi ni Jonas, ito yung sinabi niya. Kaya nga, ito yung alam kong ito yung gagawin mo eh. Kilala niya yung Diyos. Kilala ba natin yung Diyos natin? Alam ba natin yung mga kaya niyang gawin sa buhay natin? Sa kabila ng pinagdadaanan, alam ba natin? Naniniwala ba kayo na makakabangon tayo? Amen. Yun yung Diyos natin. Aagapay sa atin
ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Sasamahan tayo. Tutulungan niya tayo. Lagi niyong tandaan mga kapatid, hindi tayo iiwan at pababayaan ng ating Panginoon. Pangalawa, babangon tayo dahil bibigyan tayo ng bagong oportunidad. Ang dami pong nawalan ng oportunidad sa ngayon. Ang daming nawalan ng trabaho. Ang daming overseas workers. Yung umuwi. Ang dami. Marami ring papunta doon pero hindi makapunta dahil walang flight. Pero mga kapatid, alam niyo ba na bibigyan tayo ng bagong oportunidad? Dito po sa talatang 5, sabi rito, muli kayong magtatanim ng ubas sa mga burol ng Samaria at pakikinabangan niyo ang mga bunga nito. Di ba? Oportunidad yun? Yung word na muli kayong magtatanim. Ibig sabihin, maraming oportunidad yung ipagkakalob ng Diyos sa atin. Kaya nga makakabangon tayong muli eh. Dahil bibigyan tayo ng bagong oportunidad ng Panginoon. Mayroong bagong oportunidad. Pangatlo, mga kapatid, babangon tayo dahil kailangan tayong sumamba sa Diyos. Alam ko makakabangon tayo. Bakit? Kailangan tayong magpatuloy na sumamba sa Panginoon. Maalala niyo yung mensahe nung nakaraan? Sa panahon ng kawalan, may kasaganaan sa piling ng Panginoon. Walang-wala sila, walang makain. Kulang. Hindi sasapat. Pero dahil nandun ang presensya ng Diyos, anong nangyari? Sumobra sila, busog pa. Pag nasa Panginoon tayo, more than enough. Sobra sa pangangailangan, tandaan ninyo mga kapatid. Ang problema lang, kung minsan tayo ang lumalayo sa Panginoon. Kailangan tayong sumamba sa Diyos. Napakahalaga ito mga kapatid. Kung minsan kasi, sumasamba tayo kung mayroon lang tayong kailangan. Dito po sa talatang 6, darating ang araw na ang mga nagbabantay ng lungsod ay sisigaw doon sa kabundukan ng Ephraim. Halika kayo, pumunta tayo sa Jerusalem para sumamba sa Panginoon na ating Diyos. Ito yung nais ng Panginoon, kaya nga makakabangon tayong muli kasi kailangan tayong magpatuloy na maglingkod sa ating Panginoon, na sumamba sa ating Panginoon. Sa Leviticus, kabanatang 23, talatang 3, sabi rito, may 6 na araw kayo para magtrabaho. Pero, sa ika-7 araw ay magpahinga kayo. Dahil ito ang araw ng pamamahinga. Huwag kayong magtrabaho sa araw na ito. Sa halip, magtipon kayo para sumamba. Dahil ito ang araw para purihin ang Panginoon. Mahalaga po mga kapatid, yung paglalaan natin ng panahon natin para pumunta po dito sa church kasi ito po ay araw ng pamamahinga. Bigyan natin ng panahon, hindi po araw ng paglakwatsa. Kasi yung iba, sabi nila pastor, huwag kayong magtrabaho, hindi naman ako nagtatrabaho namamasyal lang ako sa mall. Pero ang iginiit dito mga kapatid, para sumamba sa Panginoon. Kaya huwag nating kaliligtaan mga kapatid, kasi ito yung dahilan kung bakit tayo makakabangon muli. Pang-4, babangon tayo dahil iingatan tayo ng Diyos. Iingatan tayo ng Diyos. Sa talatang 11, ito yung assurance na makakabangon tayong muli. Sabi niya sa talatang 11, ililigtas ko ang mga lahi ni Jacob sa kamay ng mga taong higit na makapangyarihan kaysa sa kanila. Ililigtas ko.
sa kamay ng mga taong higit na makapangyarihan kaysa sa kanila. Mga kapatid, alam natin na maraming makapangyarihan dito sa mundo. Ang akala ng Amerika at ni Israel, medyo na-underestimate. Akala nila ganun na lang kadali patumbahin ang Iran. Pero nagkamali sila. Kaya dahil medyo hirap, humihingi ng support si Amerika sa NATO. Yun yung kasama doon yung Germany, France, yan sa part ng Europe. Doon nabuo kasi yung NATO. Tapos, humingi rin sa Japan, sa Australia, sa India, yung kaalyado dito sa Asia naman. Pero, dumistansya sila. At ito yung nangyari, mga kapatid. Alam nyo ba na kaya kailangan tayong maging handa kasi ito na yung ano ng tao, biblical. Maglalaban ang mga bansa laban sa mga bansa. Alam nyo ba na ang competition ngayon, lalo na pag pinag-uusapan yung kapangyarihan, kaya papunta na tayo doon talaga. Kasi maraming naghangad na sila yung pinakamakapangyarihan. Pero mayroon bang higit sa Panginoon? Kaya ang nangyayari tuloy, gulo. Gulo. Sa bansa natin, medyo may problema, ang daming nakikitang problema ngayon. Medyo mabagal yung aksyon ngayon. Pero mga kapatid, alam nyo ba na sino bang apektado? Yung mga bilyonaryo, hindi apektado yung mga yan kasi kahit na isara nila yung grocery nilang napakalaki, hindi nila kayang ubusin. Pero tayo ang apektado. Pero mga kapatid, alam nyo ba na ito yung promise ng Lord? Kahit yung mga makapangyarihan kaysa sa atin, sabi ng Panginoon, ililigtas ko kayo. Nainis ako nung ilang beses akong nagpapadeliver ng LPG. Kasi nung kumuha si Daniel, 9:16 nung kumuha ka halimbawa, Miyerkules, Martes 9:60 pa eh. Tapos nung kumuha si Daniel, kinabukasan 1,100. Pero after ka, dahil may mga basyo, tumawag ako para deliveran. Pero sabi nila, sir, ang allocation lang namin, dinideliver ng planta 40. Ang dami kayong nagtitinda at saka puwera pa yung mga customer namin. Kaya ang sabi ng boss namin, kasi mataas ang gasolina, kailangan nyo ng pick upin dito. Ang allowable lang na makukuha nyo a day 4 na cylinder. Ang dami nyong kumukuha eh. Sabi ko, paano na yung mga customer ko? Kung hindi ko maibibigay yung kailangan nila, pupunta sila sa iba. Mapapalitan yung tangke. Wala kami magagawa, sir. Hanggat kahapon, nung pumunta ako, yung dala kong 8 lang 3 lang ang nakuha ko kasi ubos ka agad yung dineliver na 40. At nung hindi ko makuha, may usapan kami na puhunan eh. Hanggat kahapon, 1,350 na kaagad. Tapos wala pa akong makukuha. Kaya sabi ko, alam ko na yung style nyo eh. Alam ko na yung style ng planta. Alam ko na yung style ng mga negosyante. Alam ko na maglulukuhan pa ba tayo? Iniipit, kunyari walang supply para pag tumaas ng tumaas. May nga nakilala nga ako eh. Nagpuhunan lang ng 3 million lang ata. Pinaikot niya yun. Isang buwan lang, naka 30 million na tinubo dahil lang sa gasolina, Dok. Yung naimbak niya na medyo mura, ni-release niya itong sobrang na. Kasi ang tao, noon, sa totoo lang, nagpapagasolina ako dyan sa Manat kasi mura dyan sa part ng Bimaloy.
Sa ngayon nung ano na, dati ang mura San Carlos, nung sa Malasike, pero ang pinakamura diyan. Nanghinayang ako sa 50 centavos na sayang. Pag napatpad ako doon ako magpapagas. Pero ngayon, alam nyo ba? Kung minsan 5 pesos ang diferensya sa iba't ibang pero kinakagat ng tao dahil walang mabili. Pero ito yung promise ng Lord. Maraming makapangyarihan. Alam niyo ba kung sinong may hawak ng ekonomiya natin? Negosyante. Yung mga negosyante, hindi apektado yung mga yan. Pero sabi rito, ililigtas ko ang mga lahi ni Jacob sa kamay ng mga taong higit na makapangyarihan kaysa sa kanila. Kaya mga kapatid, iingatan tayo ng ating Diyos. Amen. Magtiwala tayo. Magtiwala tayo. Mas makapangyarihan yung Diyos natin kaysa Iran. Mas makapangyarihan yung Diyos natin kaysa Amerika. Mas makapangyarihan yung Diyos natin kaysa sino pa mang napakayaman dito sa Pilipinas. Panglima, bibigyan ko kayo ng kagalakan at kasiyahan. Bibigyan tayo ng kagalakan at kasiyahan ng Diyos. Pabangon tayo dahil bibigyan daw tayo ng kagalakan at kasiyahan ng ating Diyos. Doon sa talatang 2, ito yung promise. Pupunta sila sa bundok ng Sion at sisigaw dahil sa kagalakan. Magsasaya sila dahil sa mga pagpapala ko sa kanila. Magiging sagana ang mga trigo, ang bagong katas na ubas, langis, mga hayop nila. Matutulad sila sa halaman ng palaging dinidiligan at hindi na sila muling magdadalamhati. Ang dami pong naghihirap. Ang daming tumatangis, ang daming nagdadalamhati, ang daming apurido. Pero mga kapatid, papalitan ng Panginoon yan ng kagalakan, kasayahan, dahil yung pagpapala ng Diyos, ipagkakalob niya sa kanyang mga anak. Dito sa Jeremias, Kabanatang 31, talatang 9, sabi po diyan, mag-iiyakan sila sa tuwa at mananalangin habang dinadala ko sila pauwi. Dadalhin ko sila sa mga bukal. Dadaan sila sa magandang daan at hindi sila matitisod sapagkat ako ang ama ng Israel at si Ephraim ang panganay kong anak. Bibigyan ko kayo ng kagalakan at kasiyahan. Purihin ng Diyos. Mga kapatid, mapapalitan po ng kagalakan yung pag-aalala natin. Mapapalitan po ng kasayahan yung mga iyak natin. Kanina nagulat ako kasi habang naglilinis, Lolo, sabi ng apo ko, bakit? Si Lola umiiyak. Kala ko ano nang nangyari. Hindi ko alam kung ano yung iniiyakan niya nandoon sa silong ng bahay. Hindi ko alam kung dahil sa nangyayari o yung mga anak ko, yung mga apo ko, baka kung anong alala niya. Pero mga kapatid, yung iyak natin, yung pagdadalamhati natin, mapapalitan ng kasayahan, kagalakan. Pang-anim, masaganang pagpapala ang ipagkakalob sa atin ng Diyos. Babangon tayo dahil masaganang pagpapala ang ipagkakalob sa atin ng ating Diyos. Sa talatang 14, bibigyan ko ng maraming handog ang mga pari. Pupusugin ko ng masaganang pagpapala ang mga mamayan ko. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Pupusugin ko ng masaganang pagpapala ang mga mamayan ko. At sabi ng Panginoon, ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Panghawakan po natin mga kapatid. Yung takot, palitan natin ng pananampalataya.
Yung takot, palitan po natin ng kagalakan dahil may pangako ang ating Panginoon. Masaganang pagpapala ang ipagkakaloob sa atin ng Diyos. Diba yung text natin? Jeremiah 31 verse 12, yung ikalawang part. Magiging sagana ang mga trigo, ang bagong katas ng ubas, langis, at mga hayop nila. Matutulad sila sa halaman ng palaging dinidiligan at hindi sila muling magdadalamhati. Mga kapatid, alam ko na medyo marami nang nahihirapan sa atin. Pero panghawakan natin ang pangako ng Panginoon. Dito sa ating pagtatapos, Jeremias, Kabanatang 31, talatang 13, sabi po diyan, kung magkagayon, ang kanilang mga dalagat binata, pati ang matatanda ay sasayaw sa tuwa. Lahat. Papalitan ko ng kagalakan ang pag-iiyakan nila. At sa halip na magdalamhati sila, bibigyan ko sila ng kaaliwan. Kaya mga kapatid, babangon tayong muli. Palabasin mo na ano. Babangon tayo dahil first, aagapay sa atin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Pangawakan natin yan mga kapatid. Yung walang hanggang pag-ibig ng Diyos, sasamahan niya tayo. Pangalawa, bibigyan tayo ng bagong oportunidad. Kung medyo naantala, alam nyo ba, darating yung bagong oportunidad. Darating yan. Pangatlo, kailangan tayong sumamba sa Diyos. Kailangan tayong magpatuloy na sumamba sa Panginoon. Maglingkod sa ating Panginoon kahit anong mangyari. Pang-apat, iingatan tayo ng Diyos. Manampalataya tayo na nandyan ang Panginoon. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Panglima, bibigyan tayo ng kagalakan at kasiyahan. At pang-anim, masaganang pagpapala ang ipagkakaloob sa atin ng Diyos. Hiniling ko pong tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po lahat mga kapatid ay yumuko. Hallelujah. Habang umaawit yung ating mga musician, mga kapatid, tayo ay magbubulay-bulay. Damhin natin ang walang hanggang pag-ibig ng Panginoon. Ano man ang kalagayan mo ngayon, kapatid, kalagayan ng iyong pamilya, nag-aalala, nagdadalamhati, nahihirapan, pero kapatid, paghawakan mo ang pangako ng Panginoon. Makakabangon tayo muli. Babangon tayo muli. Manampalataya ka, kapatid. Panghawakan mo yung pangako ng Panginoon na yan. At tatapos din ang lahat ng ito. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Hallelujah.
Maraming apektado. Lalo na ang bansa namin. Dahil umaasa kami doon sa produktong petrolyo na nanggagaling sa Middle East na kung saan doon ang timaan. Lord, maawa ka sa amin. Maawa ka sa aming mga anak. Maawa ka, Panginoon, sa aming mga apo. Lord, huwag mo po kaming pababayaan. Nagtitiwala kami, Panginoon. Nananampalataya kami, Panginoon, na makakabangon kami muli. Dahil ang iyong pag-ibig ang aagapay sa atin. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Maraming salamat. Alam namin, Panginoon, tapat ka't dakila ang iyong pagmamahal ay patuloy na dadaloy sa buhay ng iyong pamilya. Lord, pagpalay mo bawat pamilya na narito. Pagpalay mo, Panginoon, yung mga magulang, yung mga tatay, nanay. Lord, sila yung nag-iisip. Sila yung naghahanda. Sila yung kuminsan hindi alam ang gagawin kung paano ibigay yung pangangailangan ng mga anak ng kanilang pamilya. Kaya Lord, bigyan mo po sila ng wisdom. Bigyan mo sila, Panginoon, ng lakas. At turuan mo po kami. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa iyo lamang magtiwala. Pagpalay mo ang mga kabataan, mga bata, bawat isa ng miyembro ng pamilya, pagpalay mo, Panginoon. Pagpalay mo lahat, maging yung mga kapatid namin na nanonood, Lord, kilala mo sila. Bless them, O God. Tulungan mo silang pagpalain, Panginoon. Huwag mong pababayaan ang mga anak. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Sandali
sandali mga kapatid. Opo muna tayo sandali. Jeff, pwede bang patayin mo na yung yung online natin. Meron lang akong konting panawagan at saka